Kapayapaan pong muli ang sumainyo mga giliw naming taga-subaybay. Muli po maraming salamat sa Panginoong Diyos sapagkat patuloy niyang ibinibigay sa atin ng pagkakataon na talagang magkasama-sama tayo sa isang mahalagang gawain. At alam ko po na ang alam din yung mahalagang gawain ay ang tungkol sa Panginoong Diyos. At itong ating gagawin ay pag-aaral ng mga salita ng Diyos na pawang nasusulat sa mga banal na kasulatan. Na siya pong nilalayong maipaglingkod sa inyo ng programang ito, ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Migneya, na inyo pong muling makakapiling at makakasama sa isang talakayan, sa isang paksang inihanda ng Diyos para sa araw na ito. At darito po ang ating kapatid na Niraya na siyang pangunahing tagapagsalita sa programang ito, ang Kabanal-Banalan. Kapayapaan po ang sumainyo, kapatid na Niraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Migneya, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito, ang Kabanal-Banalan. Gaya po ng ating inaasahan, isang paksa po ang muli ay inihanda ng Diyos sa pamamagitan po ng programang ito na paksa na atin pong pag-aaralan. Ang pamagat po ng paksang inihanda ngayon ay may ganito pong pamagat. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Ito po ay isang katotohanan na nasulat sa mga banal na kasulatan. Kasi po alam nyo, maraming tao po ngayon ang sadyang gustong makapaglingkod sa Panginoon. Meron naman pong mga tao, kapatid na Niraya, na talagang ayaw maglingkod sa Panginoon. At maging yung mga taong gustong makapaglingkod sa Panginoon, minsan hindi pa rin nila magawa yung makapaglingkod sa Panginoon kasi po nahati yung kanilang isip, yung kanilang panahon. Maraming tao na ang panahon ay laging nasa paghahanap sa lapi kaysa po sa paglilingkod sa Panginoon. Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Kung ano ang tinutukoy itong ating paksa na dalawang Panginoon na nangyayari na ito ay nagagawa ng mga tao. Kaya simulan po natin ang nasabing pag-aaral sa pamamagitan po ng ganitong pagtatanong. Ano po ang dahilan ng pagtutulong ito ng Panginoong Kristo Jesus? Bakit po sinabing walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Ang tiyak na sagot at paliwanag ng ating Panginoong Kristo Jesus sa mga kadahilanan ay nasulat po sa aklat ng Lucas. Ang kapitulo ay 16 at ang versikulo ay 13. Pakibasa po ang unang talata, kapatid na Migneya, na siyang sumasagot sa ating panimulang katanungan. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o di kaya'y magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Napakaliwanag po ang paliwanag na ito at pagtuturo na hango mismo sa salita
ng ating Panginoong Kristo Jesus nung siya'y nangangaral at nagtuturo sa panahon ng kanyang pagkakatawang tao. Nang sabihin niya po na walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Napakatiyak po nito. At ang dahilan kung bakit, meron pong dalawang dahilan. Una niya, sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Ang pangalawa, magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. So yun po, hindi talaga pwedeng pagsabayin Opo. na kung ikaw isang servant o tagapaglingkod, dalawang Panginoon ang iyong paglilingkuran. Kailangang magpasya kung alin ang uunahin at alin ang tatalikuran. So, hindi pwedeng dalawa ang Panginoon nakikilalanin paglilingkuran. Sapagkat sabi ng Panginoon, tiyak, pagka gayon, kapupuotan mo yung isa at iibigin mo ang ikalawa. Pagtatapatan mo yung isa at pawawalang halaga mo ang ikalawa. Kaya nang tukuyin kung alin yung dalawang Panginoon o nagsisilbing dalawang Panginoon na hindi mo pwedeng paglingkuran ng sabay. Kailangan magpasya ang tao na kung alin ang uunahin mo at alin ang isasakripisyo mo, hindi niya kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya ang Diyos po ay pinapakilala ng ating Panginoong Kristo Jesus na Panginoong dapat paglingkuran. At ang kayamanan din ay pwedeng magsilbing Panginoon ng tao at pwede rin mapaglingkuran ng tao. Ngayon, dapat magpasya ang tao. Alin ang pagtatapatan at iibigin mo? Ang Panginoong Diyos ba? At mawawalang halaga mo? At kapopotan ang mga kayamanan ng sanglibutan? O ang magsisilbing Panginoon sa iyo ay ang mga kayamanan, yun ang iyong iibigin, yun ang iyong pagtatapatan, at kapopotan at pawawalang halaga mo ang Diyos. Sapagkat hindi nga maaari ang isang lingkod ay maglingkod sa dalawang Panginoon. Magpasya tayo kung sa Diyos natin iuukol ang paglilingkod o sa mga kayamanan ng mundong ito na nagsisilbing dalawang Panginoon. So malinaw po yan, mga giliw namin tagapakinig. Niliwanag sa atin kung alin po yan dalawang Panginoon na yan, na sinasabi ng ating paksa na ang lingkod ng Diyos ay hindi maaring makapaglingkod sa dalawa. Ibig sabihin, isa lang. At gaya ng narinig natin sa ating kapatid na ni Raya, mamili na tayo, magpasya na po tayo, si Kristo ba, ang Panginoong Diyos ba, o ang kayamanan? Kasi ang talagang tinukoy pala na dalawang Panginoon, ang Diyos at ang kayamanan. Ibig palang sabihin, kapatid na ni Raya, yung kayamanan, nagiging Panginoon na ng mga tao. Opo. At gaya po ng itinuro ng Panginoon, huwag nating papanginoonin yung kayamanan o paglilingkuran ng kayamanan. Manapa, siguro, kapatid na ni Raya, maging alipin mo ang kayamanan. Ibig sabihin, ikaw ang masunod sa kayamanan at hindi po ang kayamanan ang magpapasunod sa iyo. Yun po yung kailangan po kasi hindi yung kayamanan. Kapag kasi ang kayamanan na ang naging Panginoon natin, kahit saan kadalin yan. Kahit anong sabihin yan, gagawin natin. So, ganun po, mga kapatid. Nangyayari po pala na nagiging Panginoon na ng tao ang kayamanan. Ang tanong po, kapatid na ni Raya, kailan po ba nagiging Panginoon sa mga tao ang kayamanan? Ang sagot po ay sa pamamagitan ng Apostol Pablo ay sa Biblia ay nasulat sa kanyang epistola, sa kanyang kamanggagawa na si Timoteo. Sa unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang G, sa salin po ng Biblia ang Tagalog Popular Version. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi ay mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Sa likas na kalagayan, kapatid na Mikneya,
ay umiiral ang isang katotohanan. Isa lang talaga ang Panginoon. Opo. Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. At ang kayamanan ay hindi kailanman itinuro na Panginoon, pero pwedeng magsilbing Panginoon. At batay nga po sa inyong tanong, kailan nagiging Panginoon ang makayamanan? Kapag ka ang tao ay pinagnanasahan ito. Pag nasa puso ng tao, yung pagnanasang yumaman sa anumang paraan. Opo. Yung salitang pagnanasang yumaman sa anumang paraan, yung hindi na iniisip ba yung pagmumula ng ikayayaman, ito ba illegal o ito ba illegal? Opo. Ito ba ay kasang-ayon sa batas ng Diyos at ng tao o labag na sa batas ng Diyos at sa batas ng tao? Halimbawa, yung mga taong sa sobrang pagnanasang yumaman, kahit illegal na bagay, pinapasok. Opo. Merong mga tao na, halimbawa, ang negosyong pinapasok, yung pagbebenta ng mga illegal drugs. Dahil madali lang ang pagyaman. Yun po'y labag sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Di po ba? Opo. Pero dahil sa kagustuhang yumaman, may mga natutuksong yun ang maging paraan ng kanilang paghahanap sa lapi. Meron namang mga iba sa kagustuhang yumaman sa mabilis na paraan, yung iba, ibinebenta yung kanilang sariling katawan kapalit ng bayad na salapi, kumita lang ng kayamanan. Meron namang iba, di baling pumatay ng kanyang kapwa-tao, pumapasok na maging hard killer o mamamatay ng kapwa-tao na ang kapalit ay malaking kabayaran. Hindi na iniisip kung masama ba o mabuti yung taong papatayin. Basta't kapalit ng Pera. salapi o malaking pera, tinatrabaho nila yung ganong masamang gawain. Nalabag sa utos ng Diyos na nang una pa'y sinabing, huwag kang papatay. Pero mayroong mga ganyang ginagawang trabaho o propesyon yung pagpatay. At marami pa pong mga bagay na mga illegal na gawain na pinapasok ng tao at ang nag-uudyok sa kanila yung pagnanasang yumaman sa anumang paraan. At pagka po ganon, Opo. nagsisilbing Panginoon sa kanila yung yaman. Na dapat sana yung kayamanan ang pasunurin nila na pasusunod sila nito. Po ba? Opo. Sabi nga money is a good servant, but a very bad master. Yung kayamanan, hindi naman po masama yan Opo. Pero gawin mong alipi, sabi nyo nga po, sa halip na gawin mong Panginoon. Ikaw ang dapat masunod sa kayamanan, hindi yung kayamanan ang magpapasunod sa'yo. At pasusunurin ka niyan pag pinagnasahan mo yan na mapasa'yo kahit sa illegal na paraan. Lalo na kung ang salapi o kayamanan ay pag-uukulan niya ng tao ng pag-ibig. Na pag-uukulan mo yun ng malhabis na pagmamahal. Siyempre, kung sino yung mahal mo, yun ang susundin mo. Kaya pag minahal ng tao ang kayamanan, magsisilbing alipin siya nito. At yung kayamanan, yun ang magpapasunod sa kanya. At kung yan ay mabuting tagapaglingkod, yung salapi, napaka-masamang Panginoon yan. Sapagkat sabi ang pag-ibig sa salapi, yan ang ugat ng lahat ng kasamaan. Na dahilan niya sa paghahangad ng tao na magkamal ng marami salapi, meron pang mga taong dating nasa maayos na pananampalataya. Nawalaan niya sa pananampalataya, nagawang tumalikod sa Diyos. At ang yakapin o mahalin yung mga kayamanan. Kaya sa dulo, nasadlak naman sila niya sa paghihirap ng kalooban. Kahit na makamta nila yan, yung kayamanan ng buong mundo. Pero still, umiiral yung konsensya. Masaya nga kung tingnan ng taong mayaman na inibig ito, pero punong-puno naman ng kalungkutan ang kanilang kalooban. Kaya ito po ang nangyayari. Kapag ang tao, dinasa mo ang kayamanan na makamit mo yan, kahit sa illegal na paraan, ang kayamanan ay magiging Panginoon mo. Kapag ang kayamanan ay pinagukulan mo ng malabis na pagmamahal, inibig mo, gagawin kanyang alipin, at ang kayamanan ay magsisilbing iyong Panginoon. Sa ganyang paraan, bagamat sa likas na kalagayan, hindi naman nilikha ang kayamanan para maging Panginoon. Ang kayamanan ay galing sa Diyos, nilikhayan para suportahan yung ating pangailangan sa buhay na ito.
Pero dahil nga sa malabis na paghahangad, dahil sa malabis na pag-ibig, nabaliktad. Yung tao ang naging alipin at yung kayamanan ang nagsilbing Panginoon. So yan, sana po makita natin mga giliw na tagapakinig, yung mga napaka-matutuwid ng mga aral na yan ng Panginoon para po sa ating ikauunawa. So maliwanag po na nagiging Panginoon ang kayamanan sa tao kapag ito po ay malabis na nilang pinag-ukulan ng pag-ibig. Hindi na po ang kayamanan ay nagagamit nila, kundi sila na po ang nagagamit ng kayamanan. Kaya hindi naman po talaga totaling masama yung paghahangad ng kayamanan. Hindi naman po masamang maging mayaman tayo. At yun ay isa rin itinuturo ng Panginoon, maging mayaman kayo. Di ba? Kaya lang po, yung malabis na paghahangad, yung gaya na ipinaliwanag sa atin, kahit sa masamang paraan, illegal na paraan, sa kagustuhan mo magkamon ng kayamanan, kahit masamang paraan, yun po ang bawal, yun po ang masama. Kaya, inuulit po sa atin ang ipinaliwanag ng ating minamahal na kapatid na ni Raya, nagiging Panginoon sa atin ng kayamanan kung ito ay iibigin natin, kapatid na ni Raya. Hindi po ito mauring matuwid sa harap ng Panginoon. Kaya sa maliit o malaki mang salapi, kung sa mali o masamang paraan, kapatid na ni Raya, pilit kukunin, yun po ay nagsisilbing pag-ibig na sa salapi. Opo. Kailan naman yung mayaman ay nahuhulog sa pag-ibig sa salapi, kung siya po ay patuloy pang maghahangad ng lalong malaking kayamanan, na ang pag-abot nga dito ay sa masamang paraan. Ngayon, upang hindi po nating maging Panginoon o hindi natin maging Panginoon ang mga kayamanan na yan, ano po ang ipinapayo ng Panginoong Diyos sa atin, kapatid na ni Raya, lalo na sa mga tunay na lingkod ng Panginoong Diyos? Ang payo po ng Panginoon ay ipinahayag sa pamamagitan ng Apostol Pablo. At ito po ay mababasa natin sa Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. May tatlong mahalagang bagay po na dapat tayong maunawaan. Una po ay ipinapayo sa atin na mangilag tayo sa pag-ibig sa salapi. So, ang salapi po ay hindi masama. Yan ay kailangan natin. Panustos yan sa ating mga pang-araw-araw na pangailangan. Pero ang masama ay pag-ukulan ng pag-ibig. Kaya sabi ng Apostol Pablo, ilagad mo na ikaw bilang tao ay ma-develop ang iyong kalooban na mahalin mo ang salapi. Kasi minsan, pagka madalas mong nakakasama, nade-develop ka. Diba? Tama. So, ang mga tao, wala naman talagang intensyon na ibigin o mahalan ang salapi. Pero dahil nga sa araw-araw ng pamumuhay, may mga taong hindi nasasanay na walang pera. Gusto niya. Ang pakiramdam niya kasi, iba po kasi yung pakiramdam ng may salapi kaysa wala salapi. Kapag ang tao wala salapi, malungkot. Pagka may salapi, lalo marami, masaya. Gusto nga po ng tao sa mundong ito, mabuhay ng masaya. Kaya ayaw niyang nawawala ito. At dahil sa malabis na pagpapahalaga ng tao sa salapi, na-develop ng kanyang kalooban na parang hindi na siya mabubuhay kapag walang pera. Kaya gawin na lamang ang pagmamahal ng tao sa salapi. So, delikado po pagka ganon. So, wala man tayong intensyon na ibigin ng salapi, pero dahil nga sa kahalagahan nito sa pang-araw-araw pamuhay, huwag ka naman pumayag na ma-develop ang kalooban mo, mahulog ka sa pag-ibig sa salapi. Kaya sabi na po sa Pablo, ilagad mo yan. Kumbaga sa isang pamilyadong tao, may asawa ka na, yan ang dapat pong mahalin, pagtapatan, meron kang ibang nakakasama sa trabaho, naasikaso ka, napapahalagaan ka, nade-develop ka, labag na yon. Mahuhulog ka na sa kasalanang pakikiapin o pangangalo niya. Ganon din po ang salapi. Ingatan natin na kahit nakakasama natin, ibinibigyan ng Diyos yan para panustos, pero mahalin ay hindi dapat. Kaya, huwag tayong iibig sa salapi. Pangalawa,
magkasyaan niya kayo sa inyong tinatangkilik. So, itinuturo po na dapat maging kontento tayo sa mga bagay na kung ano yung meron tayo. Alam naman po ng Diyos kung ano yung ating mga pangailangan. Ang Diyos po ay tumutulong batay sa kung ano ang kailangan. Kaya pag maliit lang muna ang ating pangailangan, maliit lang muna ang ibinibigay ng Diyos sa atin para suportahan tayo. Pero pag alam ng Diyos na malaki ang ating mga pangailangan, hindi po ba'y nararanasan din natin ang malaking tulong na nagmumula sa Panginoon? Kaya pumanatag po tayo na para makapamuhay ng masaya ay maging kontento tayo. Ang kontento may pagkain at dinaramit, katulad ng buhay ng mga apostol, nasisiyahan na sila doon. So yung contentment, yan po ang susi ng happiness sa pang-araw-araw na pamumuhay sa mundo. At hindi tayo dapat mag-alala. Hindi tayo dapat mabalisa sapagkat may pangako naman ang Panginoon sa atin. Ang sabi ng Panginoon, sa anumang paraan, hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Sabi nga, God will provide. At kung magbubulay-bulay tayo sa mga nagdaang araw, taon ng ating buhay, hindi po ba'y napatunayan natin, kaya natin na-overcome o nalagpasan ang ating mga pangailangan sa awa at tulong ng Panginoon, sa mga biyaya na ibinibigay niya sa atin. Kaya yung Diyos na tumulong sa atin sa mga nagdaang araw, taon ng buhay, siya pa rin yung Diyos na tumutulong ngayon sa kasalukuyan at hindi siya nagbabago. Nakahanda pa rin sa tayong tulungan, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo papagkukulangin, ayon sa sapat na ating pangailangan, nakahanda rin niyang ipagkaloob. Kaya magsilbing aral ito sa atin para mamuhay sa kakontentuhan, kapanatagan, at maranasan natin ng maligayang pamumuhay sa araw-araw. So yun po pala ang kailangan natin gawin. Yung magkaroon tayo ng kasiyahan sa kung ano po ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Kailangan po ikagalak na natin yun. Magkasya na tayo doon o magkasya na tayo doon. Yun po ang makita sa atin. Yung tayo po ay nasisiyahan sa kung ano po ang meron tayo. Kasi may mga tao po, kapatid na ni Raya, kapag kakaunti lang yung hawak na pera, sabi nyo nga, parang naninibago, hindi siya masaya. Pagkakaunti, malungkot. Hindi po masaya. Dapat pala, masihan na sa kung ano ang meron tayo ngayon. Marami man o kaunti. Yun po yung itinuturong paraan o pinapayo ng mga banal na kasulatan upang hindi po tayo mahulog sa pag-ibig sa salapi. Kaya sa halip, ang mga kayamanan, ang pag-ukulan natin ng pag-ibig, kanino lamang natin nararapat iukol ang buong pusong pag-ibig? Ang sagot po ay mababasa natin sa Lucas, Kapitulo 10, versikulo 27. At pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kapag ang pag-uusapan po ay pagmamahal o pag-ibig, hindi kasali po ang salapi o kayamanan sa pag-uukulan ng pag-ibig. Merong una-una na pag-ukulan natin ng pag-ibig ayon sa aral turo na nasusulat sa Biblia, walang iba kundi ang iibigin natin ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip ay ang ating Panginoong Diyos. Para hindi tayo maguluhan na paano ba tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Para meron tayong focus na isa lamang ang ating paglilingkuran, ay isa lamang ang pag-uukulan natin ng pag-ibig ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-isip. At yan ang ating Panginoong Diyos na siya din namang umibig at nagmahal sa atin ng buong puso. Ang Diyos po ay deserving na pag-ukulan ng pagmamahal. At kung matuto tayong umibig sa Kanya, ay nagagawa lang naman natin yan dahil siya naman talagang unang umibig sa atin. Kumbaga po sa anak,
at magulang, ang ating mga magulang ay karapat-dapat na mahalin natin. Kasi nung tayo mga bata pa, hindi pa tayo marunong magmahal, minahal na tayo ng ating mga magulang. At sa ngalan ng kanilang pagmamahal sa atin, ginawa nila ang lahat para tulungan tayo sa ating mga pangailangan, sinuportahan tayo sa ating mga pangarap. At sa totoo lang, sila yung isa sa pinakamalapit na kasangkapan ng Diyos para marating natin kung ano man ang kinalalagyan natin. So anong gagawin natin sa magulang na nagmahal sa atin? Mahalin din natin. So ganun din po ang Diyos. Siya ang lumikha sa atin, siya ang nagbigay ng ating buhay, ng ating kalakasan. Kaya kung si ating paglilingkuran at mamahalin, nararapat lang yon. Katulad ng natutunan ng mga unang Kristiyano, sabi ni Apostol Juan, tayo ay nagsisibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. At kung ang Diyos ang una nating iniibig at ang paraan ng pag-ibig natin sa Kanya, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, sigurado po, pagtatapatan natin siya. At dahil sa pagtatapat sa Kanya, sigurado po, magagawa natin yung paglilingkod na sa Kanya lamang bilang Panginoong Diyos. At ang salapi at kayamanan, hindi natin yan iniibig, yan ay ating papangasiwa na lamang, gugugulin na lamang, para magamit natin sa pagpaparangal at paglilingkod sa pagsahalip na maging Panginoon natin. So yan po ang maliwanag na pagtuturo ng mga banal na kasulatan. Wala po tayong pag-uukulan ng ating pag-ibig, kundi ang Diyos lamang. Opo, kung iibig tayo sa Diyos, gaya ng iniutos sa atin, ang pag-ibig sa Diyos kailangan po buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Hindi po pwedeng kalahati. Di po ba? At yung kalahati sa kayamanan. Kaya sa halip na pag-ukulan ng pag-ibig ng kayamanan o salapi, gamitin natin ito sa pagpupuri, pagpaparangal sa Panginoon na siyang kahayagan na iniibig natin ng Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. At yan po ang sana ay maunawaan at masampalatayanan natin. Kaya sa ngalan ng pag-ibig, papaano natin nararapat paglingkuran ang ating Panginoong Diyos, kapatid na ni Ryan? Ang huling talata po na ating babasahin at ipaliliwanag ay mababasa po natin sa Awit, Kapitulo 100, versikulo 2 hanggang 3. Mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo kanya. Tayo kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Sa ngalan po ng pag-ibig sa ating Panginoong Diyos, ang uri ng paglilingkod na dapat natin o sa Kanya, gaya ng ating narinig sa talata, maglingkod tayo sa Panginoon na may kasayahan. Kung paano kusa na inibig tayo ng Diyos, magkusa rin tayong ibigin ng Diyos. At ang paraan para mapatunayan natin na ang Panginoong Diyos ay kusa nating minamahal, kusa rin natin siyang paglingkuran. At mahayag ang kusang paglilingkod kung ginagawa natin ito sa paraang hindi tayo napipilitan, kundi ginagawa natin itong may kasayahan. Maging masaya po tayo. At para maging masaya, sana hindi lang ang makita natin yung pag naglilingkod ka sa Panginoon, yung sakripisyo at mga pagtitiis. Hindi po namin sinasabing walang sakripisyo o walang pagtitiis. Kasama po yun. Pero worth it po na magtiis at magsakripisyo sa ngalan ng paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi walang kabuluhan sa Panginoon yung ginagawa natin paglilingkod. At hindi liko ang Diyos para limutin yung ating mabubuting gawa. Gagantimpalaan tayo ng Panginoon. At para po magawa natin to na may masayang puso, tandaan po natin na sa paglilingkod sa Kanya, bukod sa mga gantimpala, biyaya at pagpaparangal, bilang Panginoong Diyos natin, siya naman talaga ang lumalang sa atin. Kung bakit tayo umiiral sa mundo, kung bakit tayo nabubuhay,
At kung bakit meron tayo ng lahat nating tinatangkilik, yan ay galing sa Panginoon. At nananatili po ang kalagayang tayo Kanya. Tayo bayan niya, tayo gaya ng tupa na nasa ilalim ng Kanyang pangangalaga o sa ilalim ng Kanyang pastulan. Kaya makatwiran lamang na masuklian natin yung pagmamahal, mga pagtulong at pagpapalang ginawa ng Diyos sa atin. At kung magawa natin yan, kaya parati tayong dapat makapaglingkod ng masaya. Sabi nga, hindi na tayo dapat pinipilit, kundi tayo dapat magpumilit at gawin nating masaya ang paglilingkod sa dulo ng ating mga paglilingkod. Kumbaga sa nagtanim, aanihin din po natin yung bunga ng ating mga pagpapagal. Opo, gagantimpalaan, pararangalan tayo ng Panginoong Diyos sapagkat tayo tunay na umiibig at naglilingkod sa Kanya. At ang pinakamahalagang pagpapala na ating kakamtan, ang pangako niyang hindi lang sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating, ang buhay na walang hanggan. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat kung tayo po ay patuloy na iibig sa Kanya, siya lang ang ating paglilingkuran. Pagkakalob niya sa atin, gaya ng ating narinig, gagantimpalaan niya tayo at pararangalan tayo ng Panginoong Diyos. Yan ang Kanyang pangako sa atin. Kaya tayo na po, mga giliw naming tagapakinig, unawain natin, kilalanin natin ang talagang pagsamba sa ating tunay na Diyos, ang Panginoong Kristo Jesus. Nawa po basbasan ng Panginoong Diyos sa ating puso at kalooban ang mga aral na ito mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.